Good evening, Dr. Love. Hindi ko po alam kung tama ang ginagawa ko pero alam ko pong parang tamang hangarin ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jepoy, 29 years old. Ako po ay taga Bacoor, Cavite. Sa stage pong ito ng buhay ko, inihahanda ko na po ang sarili ko para sa buhay may asawa at magkaroon ng pamilya, lalo na't 5 years na rin po akong in a relationship. May naipon naman po ako. Pero hindi pa ito sapat for the future. Kaya todo kayod pa rin po ako. Nagmula po kasi ako sa mahirap na pamilya at ayaw kong maranasan ng mga magiging anak ko ang naranasan ko. May stable job din naman ang fiancé ko, si Paula, at nag-iipon siya para sa future namin together. Pero sa kagustuhan kong mas lumaki pa ang savings sa amin, pursigido po akong magtrabaho talaga. Habang may regular job po ako, tinanggap ko ang isang online job as a virtual assistant. 4 months na rin po ako sa sideline kong ito. Pero ang problema, Dr. Love, madalas ay kulang na po ako sa tulog o pahinga dahil lagi po akong nakafocus sa full-time job ko at sa part-time job ko. 3 days din po ako nagkasakit last month dahil dito, pero gusto ko po talagang makaipon kasi kaya po pinagpapatuloy ko ang mga trabahong ito. Sabi nila, mali raw ang ginagawa ko. Pero alam ko namang ginagawa ko po ito sa tamang dahilan. Kayo po, Dr. Love, ano po ang tingin nyo na dapat kong gawin? Umaasa, Jepoy ng Bacoor, Cavite. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Jepoy ng Bacoor, Cavite. Jepoy, kami ng mga nakakatanda sa iyo ay dumaan sa ganyang mga preparasyon sa buhay. Sa edad namin ito, maraming hirap ng pinagdaanan namin para maiangat namin ang antas ng pamumuhay ng aming pamilya. Dahil pareho mo, hindi rin kami isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ano? Ang aming apelyido ay hindi pangkaraniwan lamang, hindi kagaya ng mga Araneta, ng mga Subel de Ayala, or Pangilinan. Di ba? Kaya, kapag kami tatanungin mo, ay talagang pinipilit namin na makapag-ipon para mabigyan namin ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Umalis man kami, meron kaming naipundar, meron kaming, at ito'y nakikita namin dun sa mga kaibigan namin. It's just that nilalang tayo ng Diyos ng hindi pantay-pantay. Para kang nakatingin sa mga daliri ng kamay mo, hindi pantay-pantay, may mahaba, may maigsi. It reminds me of Tita Alice Kawachi, isa sa mga mabuting kaibigan natin na pumanaw na. And just a few years back, ay bumili siya ng 2 malaking lote dyan sa mamahaling subdivision sa Laguna. Alam mo naman dyan. Bumili siya ng 2 lote para dun sa kanyang 2 anak na lalaki. Sabi ng 2 anak niya, anong gagawin ko dyan? Paano namin titiran niya? Wala namang bahay. Lote lang yan. Kaya ginawa niya, pinagpagawa niya ng tig-isang bahay. Maganda yung bahay. At ang may-ari na yung bahay, sabi ng mga anak, paano namin titiran yan? Wala namang furnitures. Di binili niya ng furnitures. Pinuno niya ng furnitures. Ganon siya magmahal. Ganyan ang mga magulang. So before she passed away, naibigay niya yung magandang regalo niya sa kanyang mga anak. Ganyan sana ang gusto ng mga magulang, lalo na tayo ng mga mahihirap, di ba? Pero, hindi lamang sa mga
magagarbong bagay sa dami ng pera nakukuha ang kaligayahan, Jepoy. Maraming mga simpleng bagay na nagpapaligaya sa atin. Mapalaki natin ang ating mga anak na mayroong moral values, napakaligaya na natin. Pwede tayong mag-iwan ng pamamana natin ng legacy sa kanila, ang katapatan, no? At pagiging relihiyoso, may pagtitiwala sa Diyos, may pag-asa. Hindi lamang mga bagay na finansyal at material ang magpapaligaya sa atin. Maganda ang ginagawa mo. Meron kang full-time job, meron kang part-time job. Ganyan din ang ginawa ko na ako'y nasa Amerika. Dahil dalawa ang pamilya ko, isang tunay at saka hindi isang tunay, sinusuportahan ko pareho. So meron akong full-time job para doon sa tunay na pamilya ko na pinapadala ko rito at meron din akong part-time job para doon sa hindi tunay na pamilya na pinakikisamahan ko rin. Pero kung maganda ang katawan mo, malusog ang katawan mo, okay lang yan. Kasi ginagawa naman talaga yan. At hinahangaan natin ang mga taong nagtatrabaho ng sobra dun sa oras na allotted sa kanila. Kasi may mga pangarap sila na gustong matupad. Subalit, Jepoy, pinakamahalaga para sa atin ang ating kalusugan. Aanin mo ang marami kang pera sa bangko kung ikaw naman ay magkakasakit at lahat ng pera mo ay ibibigay mo sa ospital at walang matitira sa iyo o ni maipapamana sa iyong mga anak. Ni hindi ka makabili ng television o ng air conditioning unit para sa mga anak mo dahil nagastos mo na lahat sa ospital. So balansihin natin, Jepoy, ang pangangailangan at ang kakayanan ng ating katawan. Hindi mo kinakailangang sagarin ang katawan mo para lamang maabot ang iyong mga pangarap. Mayroon pang paraan at tandaan mo, hindi lahat ng nagpapaligaya sa atin ay pera. Kung sa full-time job ay kumikita ka at kaya mo pang mag-part-time, when you say part-time, hindi ito 8 hours, maaaring 4 hours, maaaring 3 hours lamang, o pwede kang kumuha ng part-time job na sa bahay ka na lamang nagtatrabaho. Pwede mong magawa yan at maaari mong maabot ang mga pangarap mo nang hindi mo isinasaalang-alang ang iyong kalusugan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.